Okay, so magandang gabi na po. April 19, daily episode 3373, 3374, and 3375. Friday tayo, di ba? Ngayon, sasabihin ko dito sa mga followers ko. Kasi may mga clients ako na ongoing, meron din new clients, meron din... Kasi yung mga old clients ko, mga suki ko, na alam na nila yun eh. Explain ko lang, no? Kapag yung ginagawa, specific tayo sa love ritual. Kasi ito pinaka-paborito ninyo. At least, kahit papaano, may mga idea kayo kung ano yung ginagawa doon sa love ritual na yon. Yung love ritual is different from love spell. Okay? Kasi love spell is almost the same as gayuma. But gayuma is worse. Depende yun sa request ninyo, ng dosage. Parang gamot din. Pero yung specific kasi sa akin is love ritual. When you say love ritual, halimbawa, si client sinabi, Madam, yung asawa ko may iba. Is there an option or a way na pwede natin makuha, mag-gain natin siya uli, di ba? So, pag ang isang tao nagparitual ng ganyan, ibig sabihin, yung gagawin ko lang is yun lang yung request niya, di ba? Tapos, may mga instances kasi sa buhay natin na hindi natin alam yung kabilang side. Tapos, hindi rin natin binubuklat yung side ng nagparitual. Kasi, hindi naman kailangan eh. Kung ano lang yung request niya, yun yung gagawin mo. Pero, merong mga bagay na, merong mga dahilan, no? May pagkakataon na yung ritual is babalik agad. No? Halimbawa, si husband, merong iba. Kung si wife nagparitual, ibig sabihin, bumalik si husband, totoo ang kunwento ni wife. Diba? Totoo. Wala siyang halong dahilan, palusot, kinikimkim, tinatago, no? May mga ganon. So, ibig sabihin, yung ritual straight, babalik agad si husband. Kahit mapa-wife, si husband kung wala rin kasalanan, si wife, babalik agad yan. Basta any gender, no? Ngayon, along the way, halimbawa, sasabihin naman ni client, Madam, gusto kong matanggal yung third party. O di siyempre, gagawin natin, tatanggalin natin si third party. Tapos, kapag natanggal na si third party, tapos na yung ritual, pero kailangan kumpletuhin yon. Tapusin mo yung panata doon na part. Kasi, yung ritual is yung para bang offering na ginagawa na kapag ibibigay mo sa akin yung hiling ko, pinapangako ko, tatapusin ko yung pag-aalay ng kandila. Ganon yun. So, dapat tapusin mo. Kung merong madidiscover bago matapos yung halimbawa, 3 linggo, merong madidiscover doon na kaya pala hindi siya makakabalik agad sa'yo. Kasi yung nagparitual, meron ding mga nagawang pagkakamali na siyang naging dahilan or nag-udyok para hiwalayan siya, magkaroon ng third party, para baliwalain siya kahit magkasama sila sa iisang bubong. So, hindi ko naman pwedeng pakialaman, no? Hindi ko rin po pwedeng tanungin ikaw na nagparitual kung ano yung pagkakamali mo, paano ba ito? Kasi para nakikichismis na rin, di ba? But, pag sinabi ko na kailangan mo din ng sarili mong kandila sa sarili mo para patawarin ka ng gusto mong pabalikin sa buhay mo. At saka yung kandila sa sarili mo is not just for that husband of yours, no, or for your wife, but also an offering to God that to God and to the universe that you promise na kung ibabalik mo siya sa akin, magbabago ako ng lubusan para hindi na niya ako hiwalayan. And that goes with the alignment na parehos na kayo, di ba?
Pero kung sasabihin ko na kaya pala hindi siya babalik sa'yo kasi may pagkukulang ka din, may kasalanan ka din. And then ikaw, na nagparitual, todo deny, todo hindi. And which is impossible for everyone sa isang relasyon na wala kang kasalanan. Dahil dalawa kayo ang nagkasundo na mag-asawa, dalawa kayo nagkasundo mag-live-in, dalawa kayo nagkasundo na mag-boyfriend, girlfriend, and whatever relationship that you have sa buhay ninyo. So, ibig sabihin, wag lang isa yung i-blame nyo. Kayo din. Pero, meron kasi yung yung pagkakamali ng isa mas malaki kaysa pagkakamali mo. So, may ganon. Pero, wag mo sabihin na wala kang pagkakamali or pagkukulang. Kasi, doon pa lang mismo, no? Ibig sabihin nun, hindi mo kayang tanggapin sa sarili mo na naging bahagi ka din kung bakit siya naging matamlay sa relasyon, bakit siya nawala ng gana sa'yo, bakit siya nagkaroon ng third party. Kasi, yung iba naman, hindi ka naman hihiwalayan dahil lang sa pera lagi. Yung iba, umalis kasi wala ka ng oras sa kanila. Yung iba, umalis dahil wala ka ng lambing, na wala kang amor. Yung iba naman, masyado kang istrikto, masyado kang detalyado sa lahat-lahat. Minsan merong mga mag-asawang gano'n na nag-aaway, hindi dahil sa malaking problema, kundi sa mga maliliit na utensils sa kusina, yung mga arrangement na nasisira, o mga sabon, mga ganun. Sa maliliit na bagay. So, posible na sa isa sa inyo, normal yun, okay lang yun. Pero sa isa, dinadamdam na niya. And then, hanggang sa dumami ng dumami. So, this is just a part of an explanation doon sa love ritual. So, kapag sinabi ko na gano'n, may gagawin. Tapos, meron pa isang client na LGBT naman community. Gusto niyang pabalikin. Hindi mabalik-balik. Kasi, ang daming involved. Hindi lang isa na babae or isang lalaki or ganon. Diba? Kailangan mong tanggalin yun isa-isa. Hindi yun po pwede na i-bundle mo sila. Diba? Kasi, para yung sabon. No? They have their own brand. So, hindi mo sila pwedeng i-mix. Because that will not provide you any good results at all. So, ganun din sa isang ritual. Isang tao, isang ganyan. Isang sitwasyon, isang set, dalawang set. Depende kasi yun. So, it doesn't go na naka-standard siya kasi hindi. Kasi, alam nyo yan, para siya talagang ticket sa train or sa bus na tatanungin ka, saan ka pupunta, saan ka bababa. Diba? Kasi nakadepende yun sa taripa. Ganon din ang ritual. Kapag sinabi ng ritual, na, sige miss, tatanggalin natin ito 3 linggo. And then the first week, pagkatapos ng first week, doon nasilip yung mga dapat mo pang ayusin. So kapag nasilip yon, and then you proceed, and then there is another person or there is another situation involved or another set of people involved, lahat yun kailangan mong tanggalin. Para kang nagtanggal ng kalawang sa tubo para umagos yung tubig ng diretso. Ganon ang buhay ng ritual. Hindi siya magic. Maniwala kayo. Kapag nagpaumpisa kayo at saka tinigil nyo bigla, mahihirapan kayo. Kapag natupad at hindi nyo rin tinapos ang panata, yung hiling nyo na natupad, hindi siya magiging forever. Magiging pansamantala siya. Kasi yung pangyayaring ganon, yung para bang nanlalamang ka sa panata, na kesyo natupad na, nagawa na, hindi mo natatapusin ang inaalay mong kandila. Meron namang bahagi na, meron naman ako mga client na kapag binigyan mo siya ng gawain niya or tutuparin niya, siya yung nagre-revise kung paano gagawin. So, hindi yun maganda. Kasi, from the very beginning, bakit mo i-revise yung taripa ng ritual? Hindi yun. Diba? So, sana naiintindihan nyo yung sitwasyon na ganun. So, huwag kayong gumawa ng sarili yung rules kapag nagpa-ritual kayo. Carry na? Say.